Morning po. Sige, pakingitian niyo katabi mo at sabi mo, salamat sa Lord, nandito ka ngayon. Amen, amen. Amen. Tayo ho ay dadako sa... And nga pala yun, ang daming mahalagang announcements. Hopefully, napakinggan niyo lahat yung mga announcements, no? Na lahat ho yun ay sobrang halaga ho lahat, no? Yung mga classes, yung ating po. At the same time, siguro ako, in-encourage ko uli yung nabanggit na alala ko rin, yung volunteers, campus volunteers. Sa lahat po ng gustong masubukan nung pumasok ko sa mga school, no? Sobrang saya ho, sobrang bless ho na yung magamit kang pagpapala sa mga bata, no, na wag ho kayong mag-alala, hindi naman ho biglain kayong pagtuturuin agad. So may proseso. So mag-a-assist muna kayo, so magpe-pray, parang gano'n muna. Then eventually, susubukan no unti-unti na kayo ay makatuwang po sa pagtuturo. Ang nangyari ho kasi ngayon, dahil po sa Catch-up Friday, so lahat po ng Fridays, nalipat ho ng Thursday. So nagkakasabay-sabay. Kaya ho, may time yung ibang volunteers natin, after ho ng sa Pantok, ay dumirekto po sa MNHS, punta ng PEP, balik ng MNHS. So talagang medyo kulang ho tayo sa volunteers ngayon dahil nagkasabay-sabay ho yung elementary tsaka high school. Supposed to be, nung mga nakaraan, nung wala pang catch-up Friday, meron pang Thursday lang na sa high school at Friday ng elementary. Okay, boss. So kailangan ho natin ngayon. Sabi mo sa katabi mo, baka naman. Baka hinihipo ka ni Lord. And na maging katuwang sa ating pong campus ministry, no. Wag ho kayong mag-alala, wag kayong matakot, tutulungan ho namin kayo. Marami hong mag-guide sa inyo. At meron pong mga nanay, tatay na nagka-campus volunteers po doon. So wala akong edad yan, okay lang yan. Basta mag-akit na naog ng mula first floor hanggang fourth floor. Nanakot eh. Second floor sa elementary. May iba ba tayong microphone natin? Parang nawawala yung microphone. Yan, okay. Sige. Oh. Hello, praise. Praise God. Hello. Praise God. Praise. Amen. Yan. Sige, tayong lahat ay yumuko at manalangin sa umaga pong ito. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Muli na kami po ay binigyan niyo ng panibagong pagkakataon na, Lord, una po magising, Lord, salamat sa panibago pong buhay na pinagkalob niyo sa amin. And even, Lord, salamat sa opportunity na nandito kami ngayon upang sumamba, upang manalangin, and even most especially makapag-aral ng iyong salita. And that's why, Lord, we pray na ihanda niyo po palagian yung puso namin para sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng kasabikan, Lord, ng kauhawan na matuto ng mga bagay na nais mo pang ituro at ipaalala sa amin. And even, Lord, yung kauhawan sa inyong presensya, gaya nga po ng amin po nabanggit po kaganina kapatid namin. We pray na manatili ito sa puso namin, Lord, yung longing na lalo pong mapalapit sa iyo, lalo kang maranasan namin sa aming po mga buhay. At Lord, punuin niyo po kami. Lord, fill us with your presence, with your Holy Spirit, Lord. And even fill us, Lord, with the knowledge of your word, O God, sa lugar pong ito. Maging sila po na nanonood sa online service, pagpalain at abutin niyo rin po sila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Itong aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ng malakas po ang Panginoon. Amen. Praise God, praise. Ang title po ng pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong babala kay Balaam. Ayan, medyo may pagkatang twister. Sabihin nga natin babala. Ayan, sabihin natin Balaam. No, bago po ang lahat, alam nyo, ang buhay po natin po dito, maraming bagay, hindi lang po dapat alam mo yung mga instructions o yung mga bagay na dapat mong gawin. Even dapat alam mo rin yung mga warnings or yung mga babala. No? For example, pagka bumili ka ng gadget, di ba? Nandyan yung mga bagay na paano mo gagamitin tong gadget na to. Pero kasama ho doon, sa mga paliwanag, nandun rin may mga warning signs, may mga babala na dapat mong iwasan. Naintindihan mo ba? Kasi hindi po sapat, makinig ko mabuti, hindi po sapat na alam mo yung dapat mong gawin. Dapat rin alam mo yung mga bagay na hindi mo rin dapat na ginagawa. No, kahit po sa traffic signs, di ba? May mga informative signs sa mga traffic signs. No? Iba-iba ho yan, yung mga hugis. Nung umatend ako ng mga anak ko sa
ang tawag nito, yung theoretical driving school, no? Doon ko naintindihan, no? No, yung mga bilog, yung mga tatsulok, no? Lahat 'yan ay may ibig sabihin. No? At may mga warning signs kahit sa traffic, no? Na nagbibigay ng babala, no? Kasi mga kapatid, kapag hindi natin po, for example, gaano ba kahalaga yan? Di ba sa sasakyan na lang, o speaking ng sasakyan, ng kotse o motor, no, hindi mo lang dapat alam kung paano i-drive yan. Dapat alam mo rin yung mga babala dyan para maingatan mo. Kasi kapag hindi mo alam yon, hindi magtatagal yung buhay ng sasakyan mo. Masisira agad. Tama ho ba? Even sa buhay natin, hindi lang dapat alam natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Kasi kapag yung mga warning rin na dapat hindi natin ginagawa, iigsi rin ang buhay natin. Tama ho ba? Kahit sa relasyon, no, kahit anumang bagay, hindi sapat. Ulitin ko, hindi sapat na alam mo yung dapat mong gawin. Dapat alam mo rin yung iniiwasan mo. Naintindihan po ba? And we'll be talking about some of the warnings, specifically alam natin sa Old Testamento, na malamang sa Sunday school na ituturo ito ng mga teachers natin. So about kay Balaam, no? So medyo yan po yung pamagat natin. Babala kay Balaam, no? Babala, no, warning from kay Balaam, yun po. Parang ganun po yung pag-usapan natin. At bigyan po kayo ng konting background po nito. Makikita po natin ang story ni Balaam from yung focus ng story niya mula Numbers 22 hanggang 24. Pero alam nyo, nagulat ako nung medyo nag-aral pa ako ng konti, from time to time pala, nababanggit yung pangalan ni Balaam. Pero dito nagsimula sa Numbers chapter 22 hanggang 24. Pero after that, from time to time, kahit po sa mga prophets, nababanggit siya. At alam nyo kahit po sa New Testament, nabanggit siya. Paulit-ulit. Hanggang Book of Revelation, na ginamit mismo ni Jesus, mamaya papakita ko po yung mga verses sa inyo. Kahit si Jesus, sinulat niya po, yung sulat niya sa 7 iglesia, specifically sa church sa Pergamum, sinulat niya po ito, nabanggit niya po si Balaam. At nagbigay siya ng babala, nagbigay siya ng warning. Naintindihan mo ba? No, ang context ng passage na pag-aaralan natin, ito yung na kung saan ang mga Israelita, di ba, galing sila sa Egypt, na pinalaya sila ng Lord sa pagkakaalipin at dadalhin sa lupang pangako. Pero sa katigasan ng ulo nila, ano nangyari? Na supposed to be ilang linggong biyahe lang, tumanggal. Kasi sa kanilang katigasan ng ulo, pagdududa, hindi pagsampalataya sa Diyos, ayaw nilang sumunod kay Lord. Sabi ni Lord, sige, hindi kayo papasok agad yan. Papaikot-ikot kayo sa sa disyerto. Ganun yung nangyari sa kanila. Pero after 40 years, na yung mga matitigas na ulo na mga Israelita, nung pumanaw na sila, yung next generation na, sabi na ng Lord, sige, ready na kayo. Pasok na kayo sa promised land, sa Canaan. At ito po yung context po nun. Papasok na sila sa lupang pangako. Kaya lang, kapag katingin po yung story, may mga lugar na sabi ng Lord, iwasan nyo yan. Huwag nyo silang kakalabanin. For example, yung mga Edomites o Edomita. Bakit? Kasi kamag-anak nila yan, lahi ni Esau yon. Naintindihan mo ba? Nasabi ng Lord sa kanila, wag nyo nang, kung ayaw nila kayong paraanin, sige lang, go, umiwas kayo. Wag nyo silang kalabanin kasi kamag-anak nyo yung mga yan. Naintindihan mo ba? Pero may mga lugar doon na talagang sabi ni Lord, sige, kalabanin nyo sila. At naalala nyo sila Sihon, sila Og, di ba? Nakinalaban talaga nila yun. At ito yun, so may mga natalo na silang mga bansa during this time. At ang isa nung nakaabot ng balita, at malapit sa kampo nila ay yung hari po na si Balak. Sabi nga natin, Balak. Ayan. So madaling tandaan kasi may masamang balak sa mga Israelita. Hindi niyan, ba? Parang si lang yan, si Sapira, Ananias and Sapira, di ba? Nahulog Sapira. Diba? So eto may masamang balak. Sa mga Israelita, sa mga anak ng Diyos. So si King Balak, yun po yung pangalan niya. So si King Balak, nabalitaan niya na mga Israelita ay dumarami at nagiging malakas. So natakot siya. Si King Balak po ay isa siyang Moabita, isa siyang Moabites. Susundan ba? At nung siya po'y natakot, sabi niya, naku, parang hindi ko kayang labanan to ng gera. Kaya anong ginawa ni King Balak? Pumunta siya, humingi siya ng tulong sa isa pong propeta na ang pangalan po ay si Balaam. Sabi nga natin, Propeta Balaam. Yan. Alam niyo, sa Bible,
ito ho yung kailangan nun nating maintindihan. No? So, sa Bible, maraming mga uri ng propeta. Merong mga totoong propeta. Okay ho ba? Pero makikita rin natin, isa nga sa na-devotion ko ng prayer meeting, meron rin pong mga sinungaling na propeta. Naintindihan niyo ba? Alala niyo yung matandang propeta na nagpayo dun sa batang propeta na nasabi daw ni Lord, ito yung gawin niya. Yung pala, sabi ng Bible mismo, nagsisinungaling lang yung matandang propeta. So, hindi totoong propeta. Naintindihan niyo ba? At ito po si Balaam, isa rin siyang propeta, kaya lang ang problem sa kanya, isa ho siyang bayarang propeta. Pera-pera lang. Ang lagay yun po ang usapan ho niya. Naintindihan niyo ba? Isa ho siyang bayarang propeta, si Balaam. Okay po? At ang sabi ho ng Bible, pagka binasa niyo yung Numbers 22 hanggang sumusunod pong mga chapters, humingi ng tulong si King Balak sa kanya at ang sabi, pumunta ka dito, sumpain mo yung mga Israelita na ito para matalo ko sila. Naintindihan niyo ba? Hello? Nandyan pa ho ba kayo? So yun po yung ating pong context po ng pag-aaralan. No po? At the first point na gusto ko po, ano po yung mga babala na, no, by the way, no, gaya nga sabi ko kaganina, mula sa Numbers 22, na naniniwala ko hanggang ngayon, may spirito po ni Balaam na kumakalato sa panahon natin. Now, ulitin ko, there's spirit of Balaam na kailangan nating bantayan. At yan po yung iisa-isahin po natin. Ano ho ba ito? Ano ho ba yung tinutukoy na spirito ni Balaam? Na simula nung panahon ng Old Testament hanggang ngayon. Kasi very specific sinabi ni Jesus yan in the book of Revelation. No, sa 7 churches na kumakatawan sa iba't ibang uri ng iglesia sa iba't ibang panahon hanggang bago dumating si Jesus. Included po yung spirito ni Balaam. Naintindihan mo ba? Una pong kailangan nating mabigyan ng paalala o babala is the word po, no, sabi ko, first point po ay kamalian ni Balaam. Sabihin nga natin kamalian. Sabihin natin kamalian ni Balaam. Yan. Let's open our Bibles in the book of Numbers chapter 22 verses 5 to 7. Ano ho ba yung naging mali niya? No? Medyo napapadaanan ko na rin ng kaunti. So sabi ho dyan, ito na ho yung, basahin na ho natin ng medyo mas malinaw. Okay ho ba? Yung galing ho mismo sa Word of God. Let's read all together. 1, 2, 3, go. At nagsuko si Haring Balak kay Balaam na anak ni Beor sa bayan ng Petor, sa may ilog Euphrates, sa lupain ng mga Amaw. Ganito ang kanyang pinasabi, may isang sambayanang dumating buhat sa Ehipto na sakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad rito at sumpain mo sila. Siguro malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain sapagkat alam kong pinagpapala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang mga sinusumpa mo. Naintindihan mo ba? So may kakayahan po itong propeta na to na magpala at magsumpa. At ang sabi, ang patunay, talagang kung sino yung bless niya, binibless naman. At sino yung kinecurse niya, kinicurse rin. At para bang kapag tinignan natin dito, para bang kilala na si Lord, si Yahweh? Parang kilala niya. No, bakit? Kasi may mga pagkakataong nakipag-usap pa ang Diyos sa kanya eh. At may pagkakataon rin na siya'y sumasangguni kay Lord, kay Yahweh. No, makikita po natin po yan. Naintindihan mo ba? Kaya lang ang problema nga, no, makikita rin ho natin dito, nadadaan ho siya sa pera. No, kaya ho, anong sabi po, next verse po, verse 7. Ang sabi ho dyan, nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dalaang pambayan. So nababayaran po ito. No? Nasabi, iniisip po, kilala ho siya. No? Internationally, malamang kilala siya na propeta during his time. Pero kilala rin siyang hindi lang basta propeta, kundi nababayarang propeta. Naintindihan mo ba? No, yun po yung sabi diyan, no, para sumpain ng Israel. Sinabi nila ang pinapasabi ni Balak, ito ang tugon ni Balaam. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh. At doon nga sila natulog. So para bang talagang may ugnayan siya kay Lord, kay Yahweh? No, para bang kilala niya si Yahweh during this time? Naintindihan mo ba? No, pero ang sabi pa rin ho ng pagpapatuloy ho natin, sabi po dyan verse 9, tinanong ng Diyos kay Balaam, no?
Sino ba yung mga taong kasama mo? So, nakikipag-usap si Lord sa kanya, kay Balaam. Sino ba yan? Sagot ni Balaam. Of course, alam ni God yon kung sino yon. Okay ba? Kaya lang gusto lang i-confess ng Diyos, no, na manggaling mismo sa bibig ni Balaam, no, para at least alam niya na talagang yung kaganapan. Sabi po verse 10, sumagot si Balaam. So nakikipag-usap si Lord sa kanya at siya rin. Mga sugo po ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpain ko ang sambayanang galing sa Ehipto sapagkat nasangkop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Baka raw po sa ganong paraan niya maitaboy sa malayo ang mga yon. Next verse. Sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. So sabi ni Lord, wag. Sabi mo sa katabi mo, wag. Sabi mo, wag. Yan. Alam niyo, ang isa sa napakahirap pong tanggapin, yung kapag sinabi ng Diyos na huwag. Kapag sinabi ng Lord, no. Sa totoo lang, marami po sa atin, ayaw nating tumanggap ng hindi. Tama ho ba? Di ba? Kahit mga bata, di ba? Minsan, una, lalapit yan kay nanay, di ba? Lalabas lang ako, pengin pera. Sabihin na, wag. Minsan, anong gagawin niya? Lalapit pa yan kay tatay, di ba? Tama ba? Makikiusap yan, magmamakaawa sa tatay yan. Sabihin, tay, pengin pera, lalabas lang ako. No? Minsan, ano sagot ng mga nanay? Di ba? No? Pagbibigyan ko minsan ituturo sa nanay, di ba? Anong sabi ng nanay? No? Bakit? No? Makikita natin, bata pa lang talaga, meron talaga tayong desire na ayaw nating tumanggap ng hindi. Nagpupumilit ho talaga tayo. Naintindihan ho ba? No? So ito ho, so sana dito medyo okay na dapat eh. So sabi na ng Diyos, hindi ka dapat sumama sa mga taong yan. Na mamaya may papaliwanag ako dito. Kasi para bang, kung titingnan natin ang una dito, para ba nagbabago ng isip ang Diyos? Sa totoo lang, hindi. No? Ulitin ko, paunahan ko na hindi ho nagbabago ang isip po ng Diyos dito. No? So sabi diyan, huwag mong sumpain ng mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga yon. Verse 13, kinaumagahan, sinabi ni Balaam sa mga panahuin niya, umuwi na kayo, ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Wow, masunurin na propeta. Praise God. No, masunurin na sana. Naintindihan mo ba? Okay na eh. No? So pinauwi niya yung mga sugo ni Balak, no? Kahit may dalang pera. Naintindihan mo ba? At sabi niya ayaw ni Lord. Wow, okay na sana. Pero hindi doon natapos. Verse 13. Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Pero verse 15, kaya't nagsugong muli si Balak ng mas marami at kagalang-galang ng mga pinuno kay Balaam. Ayan. Alam ni Balak yung style nito ni Balaam eh. No? Naintindihan mo ba? So nagpadala pa ng mas marami at kagalang-galang. Sabi pa nga sa Ingles, mga princess pa yung pinadala. Naintindihan mo ba? No? At tiyak ko yun, mas maraming dalang kayamanan, mas maraming pera yung ino-offer. No? Para bang iniisip ni Balak, naku po, nagpapakipot lang ito. Maalok nga ng mas matindi na hindi niya kayang tanggihan. Naintindihan, no? Parang ganun yung nangyari dito. Kaya verse 15, verse 16, pagdating doon, sinabi nila, pinapasabi ni Balak na huwag kang mag-atubili sa pagpunta sa kanya. Sabi ng mga sugo, huwag ka na mag-alinlangan pa. Maraming blessing. Maraming pwedeng ibigay sa iyo yung hari namin. Kaya next verse, sabi ko yan, pagdating mo raw doon, pararangalan kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo. So imagine mo yung grabe yung, kumbaga para bang blank check yung ino-offer. Sabihin, sige, name it. Kahit anong presyo. Pumunta ka lang dito, sumpain mo lang itong mga Israelita na to. Matindi ho. Parang isa hong alok na hindi kayang pahindihan. Naintindihan mo ba? So sabi mo dito, ang sagot ni Balaam, pwede ho bang basahin natin, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng verse 18. 1, 2, 3, go. Ang sagot ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto at pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti, hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Ayan. Alam niyo, mga kapatid, ito para bang, kapag kaunang basa mo, para bang, wow, may commitment, no? May conviction. Wow. Pero sa totoo lang, hindi. No? Sa totoo lang, hindi. Mga kapatid, kasi para bang namamagnify niya na.
No, kung lalaliman natin ang pag-unawa, nai-imagine niya na. No? Sabi nga sa Ingles, yung palasyo, sabi diyan, house full of silver and gold. No? Malamang nai-imagine niya, mga kapatid, yung dami ng pera na pwede niyang kunin. No? Iba yung lumalabas sa bibig niya, pero iba yung laman ng isipan at ng puso ni Balaam na ito. Kasi sa totoo lang, kung alam niya right from the start na sabi ni Lord, hindi, mga kapatid, hindi niya na-entertain dapat ng mga sugo na ito eh. Hindi niya na dapat ahayaan pang magsalita at mag-offer ng mas malaki itong mga to. Pero makikita natin dito na unti-unti si Balaam na talagang nauhok sa offer. No? At alam niyo, mga kapatid, ang dami hong matututunan dito. It's the same thing with us. Alam niyo, sa totoo lang, di ba, yung mga Israelita, wala silang kamalay-malay. Tama ho ba? No, na merong labanan na nangyayari spiritually. Na yung kaaway nila, kumukuha na ng puwersa para sumpain sila. It's the same thing with us. No, maraming bagay na hindi mo alam habang natutulog ka, habang ikaw ay sobrang payapa. Hindi mo alam na may spiritual battle na nangyayari sa paligid mo, sa pamilya mo, mga banta sa asawa mo, banta sa anak mo, banta sa kabuhayan mo. No, na makapatid, no, kung wala ang Diyos ay malamang matagal na ho tayong napahamak. And also at the same time, katulad rin ho dito, no, na alam nyo, talagang ang demonyo may ganyan ho eh, na para bang, no, kung pakulitan rin lang naman, hindi ho tayo mananalo sa demonyo. Palagi kong remind yung kami ho mga leaders ng church po natin dito na, kapatid, wag ho tayong makikipagsabayan ng labanan talaga sa demonyo. Bakit? Hindi natin matatanggi matalino ang demonyo. Bakit? Sa tagal niya na hong naandito sa mundo. Tayo, ilang taon lang tayo nabuhay dito. Siya mula kay Adam and Eve, nandun na siya. Kumbaga, alam niya na yung kalakaran. Pero wag niyo rin ho kayo malilito. Sabi pa rin naman ng Bible, greater is He that is in us than He who is in the world. No? Higit si Jesus, ang Diyos na nasa puso natin, kakampi natin. No? So ang warning, huwag kang lalaban sa sarili mo lang lakas kasi pwede kang matalo. No? Pero dahil nasa atin si Lord, hihingi tayo ng tulong sa Kanya, pwede tayong magtagumpay. Naintindihan mo ba? Nauhingi tayo ng talino kay Lord, ng karunungan sa Panginoon, ng discernment kay God, para magtagumpay ho tayo. So yun po yung nangyayari ho dito, no? So ulitin natin, so si Balaam ay medyo unti-unti na, no? Iba yung lumalabas sa bibig niya, pero iba yung laman ng isipan niya na nadidescribe niya pa yung dami ng pera at ng ginto. At yun ho yung lumalabas ng totoong kalooban ni Balaam during this time. Next verse po. So sabi ho in verse 19, gayon man dito na kayo. Ayan. So sabi pa rin, di ba pwede niya namang pinauwi na lang. Uwi na kayo. Sabi kasi ni Lord, hindi eh. Pero para bang iniisip niya, baka nagbago na ng isip si Lord. Naintindihan niyo ba? Baka iba na yung mood niya ngayon. Baka medyo papabor na sa akin ng kaunti. Sige, pero makikinig pa ako, makikipag-usap pa ako, Lord. Huwag mo na kayo umalis, ha? Para bang ganun yung iniisip ni Balaam mo dito. Kaya sabi niya, verse 20, kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ang pinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Alam niyo, very limited. Kailangan nating maintindihan. Ang salin ho ng Tagalog ay very limited ho yung words natin. Even the English words, very limited ho. Bakit ho? Kasi yung original Hebrew word ho nito, mas doon ho natin maiintindihan kapag inaral natin. Yung salitang sumama ka sa kanila, sa totoo lang may malalim ho na ibig sabihin po yun during the Old Testament times. Yung una pong verse na sabi, huwag kang sasama sa kanila, ang ibig sabihin ho sa Hebrew words ay, yung huwag kang sasama pisikal, huwag ka rin sasama sa iyong kaisipan. Naintindihan mo ba? Ulitin ko ho yung original Hebrew word na sabi ni God, huwag kang sasama sa kanila, huwag kang sasama pisikal, even ang isip mo, huwag mong papasamahin sa kanila. But the problem is, hindi nga sumama si Balaam pisikal, pero yung isipan niya nandun na. Nakarating na kay Balak. Nakita niya na po yung bahay, yung palasyo na punong-puno ng kayamanan, ng ginto at pilak. Kaya ho, ang sabi dito, sige, sumama ka pisikal,
pero pilitin mo ng yung isipan kontrolin mo. Yun po yung parang gustong sabihin po ng Diyos dito. Naintindihan ho ba? No? So, kaya ho, alam nyo, mga kapatid, makikita ho natin dito, sa totoo lang, ang Diyos, meron ho siyang perfect will. Sabi nga natin, perfect will. Mas malakas sigaw natin, perfect will. Alam nyo, ang Diyos ho ay meron pong napakagandang plano sa bawat isa atin. At ito yung perfect will niya. Kaya lang kadalasan no, sa katigasan no, ng ulo natin, may tinatawag hong panibagong will ang Diyos. At yun po ay yung permissive will. Naho? Minsan ang gusto ni Lord sa iyo best. Yung pinakamainam, yung perfect. Pero dahil kung minsan, dahil matigas ang ulo natin, sasabihin ni Lord, sige na nga, dahil ang tigas ang ulo mo, hindi rin naman kita mapipigilan. Sige, go. Hindi gusto ni Lord, hinayaan niya lang. Pinermit niya lang. Naintindihan mo ba? Kaya maraming bagay na dumarating sa buhay. Sa totoo lang, hindi naman yan talaga yung gusto ni Lord. Naintindihan mo ba? Kaya very crucial na dapat nakikinig tayo ng mabuti sa Diyos. Inaalam natin yung kalooban niya. Nagbabasa tayo ng Bible. Kasi nagsasalita ang Lord eh. Naintindihan mo ba? Gusto ba ni Lord na yan yung kursong kunin mo? Sa school na yan ka papasok? No? Yan ba yung mga kaibigan na dapat mong maging kaibigan? Naintindihan mo ba? Yan ba yung trabahong dapat mong applyan? No? May perfect will ang God, pero may permissive will rin siya. Makikita ho natin dito. No? Naintindihan mo ba? Mamaya may papakita pa ho akong verse sa inyo na sana maging memory verse natin. Next sabi ho dyan, sabi ho, kinagabihan, next verse. Verse 21. Medyo Bible reading tayo na kaunti. Naisama ho ba? Sorry. Mali ho ata ako na, kulang ho ata na sabi ako. Okay, so, sige, okay na yan. Kapatid, okay na. So, mga kapatid, makikita ho natin dito, very clear, ang kamalian po ni Balaam ay, naipagpapalit niya ho yung kanyang panawagan sa pera. Very clear, makikita ho natin dito. Ulitin ko, na pagpapalit ni Balaam yung kanyang panawagan sa kayamanan. No? Okay na sana kinakausap siya ng Diyos, sumasangguni siya kay Lord, pero naipagpapalit niya. Naintindihan no? Kaya ho, alam niyo, sabi nga ho, in the book of Jude, Jude 11, andyan ho yan. So, sabi ho dito, very clear, no? Kaya nga kahit sa New Testament, nababanggit ho yung salitang Balaam. Basahin po natin ng malakas. No? Wala hong chapter ang Jude kasi isang chapter lang siya. Kaya verse 11 no agad. Okay po? 1, 2, 3, go! Kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Naghimagsik silang tulad ni Korah, kaya't sila'y namatay ding katulad niya. No, kaya po yung first point natin ay yung kamalian ni Balaam. At ano yung kamalian niya ulit? No? Dahil po sa salapi, dahil sa pera. Ang napagpalit niya, yung kanyang panawagan. At alam nyo, minsan nung nag-usap po kaming, kausap po namin si Hannah, kasi nga ang naging trabaho, actually resign, binod ka sa online. Naging trabaho niya kasi HR, so nag-i-interview siya. Nag-i-interview siya ng mga aplikante para po sa PowerMac. So yun po yung naging trabaho niya. At so narinig namin siya mag-interview at may time na nagkikwentuhan lang kami habang kumakain. As sabi niya, alam mo, hindi ko makalimutan yung isa po sinabi niya. Sabi niya, alam mo pa, nakakalungkot. Sabi ko, bakit? Makinig mabuti. Ha? Listen carefully. Sabi niya, bakit? Kasi kapag may nai-interview daw ho siya ng mga kulto ho o maling pananampalataya, pagka sinasabi daw ho niya na, paano to? Ganito pala religion mo. Paano to? Magkakapasok ka ng Sabado o Linggo. Alam niyo yung sagot daw ho namang in-interview niya? Ay, naku ma'am, sorry po, hindi ko na ho itutuloy na lang yan. Kasi hindi ho pwede sa religion ho namin yan. Naintindihan ho ba? No, malamang si Jaysa, nakaka-encounter rin kasi nasa HR rin si Jaysa, nag-interview rin. No? Sabi niya, pero alam niyo, makinig ho, pero pagka born again daw ho, o mga Kristiyano yung ini-interview, sabi niya pang ganun, may anak pa daw ho ng pastor . No? Musician, anak ng pastor,
Nung in-interview niya, paano to? Born again ka, anak ka ng pastor. So, worker ka pala, musician ka pala sa church niyo. Paano to magkakapasok ka ng linggo? Alam niyo daw ang mga sagot ng mga born again? Ha? Alam niyo? Ang sagot daw ng mga born again, okay lang yan. Marami naman sila doon. No? Nakukuha niyo yung kaibahan? Na sobrang nakakalungkot, naturing ang nasa katotohanan, nag-aaral ng Bible, pinagpapalit si Lord. Dahil lang, huwag niyo hong mamali. Ito, please. Hindi ho sa nanguhusga ho ako. Huwag niyo mamali. So, para bang ganito. Ito ho, makinig ho mabuti. Halimbawa, so parehong music stand to. Parehong music stand. Tama ho ba? Hindi ho ibig sabihin na pinupuri ko ito. Wow, ang ganda naman itong music stand na to. Bakit? Kasi napakagaang ho. Kahit saan ako magpunta, madadala ko to. Tama ho ba? Hindi ho ibig sabihin tinataas ko itong music stand na to. Hindi ho ibig sabihin sinisiraan ko itong music stand na to. Natutuwa lang ako dito. Naintindihan ho ba? Nabe-bless lang ako posible. Nakukuha. Hindi ho ibig sabihin ko sinasabing, nakaka-bless naman yung mga kapatiran na hindi pinagpapalit yung ministry, hindi pinagpapalit yung Sunday service. Pero natin sariling sinisiraan ko naman yung, naintindihan ho ba? No, na ipagpapalit. Kaya ho, alam nyo, dito ho sa church, di ba, madalas ko rin, pagka may mga youth ako nakakausap rin, sabi ko, mag-aral kayong mabuti. Mag-aral kayong mabuti. Bakit ho? Kasi, nung panahon ho namin, graduate ka lang ng college, medyo kahit papaano, lalaban ka na. Tama ho ba? Secured ka na eh. Tama ho ba? Panahon namin, 1980s. Makagraduate ka na college, okay na. Makapasa ka pa ng board exam, wow, okay na. Lalo nang angat ka na. Pero ngayon, mga kapatid, hindi na ho pwede yung ganyan. Tama ho ba? Maraming graduate ng college ngayon, hirap na hirap makakuha ng trabaho. No, kaya po to the point na kahit na Sabado-Linggo, maapektuhan ng ministry, wala nang choice. Kaya rin-remind ko yung mga kabataan, mag-aral kayong mabuti para kapag ka nakagraduate kayo, pwede kayong mamili pa rin ng trabaho. Hindi kayo mauobliga, hindi kayo mapipilit. Naintindihan mo ba? Kasi kapag hindi mataas ang grades mo, no choice ka. Sabihin sa'yo, huwag ka na mag-inarte. Pero kapag mataas ang grades mo, sila ang hahabol sa'yo. Sila ang magbibigay ng, pwede ka mag-demand ng mga conditions mo. Naintindihan mo ba? May youth ka ba katabi ngayon? Sabi mo, mag-aral kang mabuti. Naintindihan mo ba? Sabi mo sa kanya para hindi mo ipagpapalit si Lord. Naintindihan mo ba? No, kaya alam niyo mga kapatid. Sorry po. Hindi ko ulit sabi ko yung dalawang music stand. Hindi ko natutuwa ako sa isa na by conviction. Kasi marami tayong ganyang worker dito. Ako nabe-bless ako. Sobrang ako nabe-bless sa mga worker natin dito na okay lang ako, maghihintay ako ng trabahong para sa akin. Basta lang wag kong mapapabayaan ng ministry ko, lalo na yung pag-attend ko ng church. Hanga po ako. No, may mga kapatid rin tayo dito, ilang buwan, walang trabaho, umabot ng taon, walang trabaho. Bakit? Kasi palaging ino-offer na trabaho, may pasok ng linggo. No? Alam niya, kapag ka nawala siya ng Sunday, nawala siya ng ministry, malalamig siya sa pananampalataya. Then eventually, may posibilidad na mag-backslide at tumalikod doon sa Diyos. Kasi totoo naman, no? Mga kapatid, no? Hindi ko huli na lahat, ha? Hindi ko huli na lahat. No? Alam ko naman, meron pa rin namang talagang marunong pong manindigan na kahit na pumapasok ng linggo, hindi wala sa ministry, wala sa church, ay nandun pa rin yung faith. Hindi ko uli na lahat. Pero hindi rin matatanggi, marami hong tumatalikod sa pananampalataya. Kapag na ipagpapalit yung ministry at yung pananambahan sa Diyos. Naintindihan mo ba? No, kaya tama si Pablo kay Timothy. In the book of 1 Timothy, kapatid, chapter 6, sabi ho dito, basahin ho natin ng malakas po ito. Galing ho sa salita ng Diyos. Hindi ko na lang ho opinion po ito. No, verse 10. Basahin ho natin ng malakas sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo at pananampalataya at nasasagdak sa maraming kapighatian. No, ang Bible na ho nagpapatunay at nagpapaalala. Hindi ho ako against sa mayayaman at yumaman. Hindi ako against sa pera. Kailangan natin yan. Kailangan natin. Sino bang hindi kailangan ng pera? Ako na ho, pati pa tataas ko pa.
Naintindihan mo ba? Pero ang paalala ng Bible, no, magtrabaho ka, yes. Magsipag ka, yes. Pero wag mong mamahalin ng pera. Bakit? Kasi ang pagmamahal sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. So sabi sa Ingles, for the love of money is the root of all kinds of evil. No? Palagi kong pinapaalala to. So ang question, paano mo sasabihin mahal mo na ang pera? No? Tama ho, di ba? So paano natin masasabi na ang tao mahal niya ang pera? No? Simple lang ho. Simple lang, kapatid. Ang isa ho sa palatandaan na mas mahal na ang pera, minamahal na yung pera kapag ka pinagpapalit na yung relasyon. Sabihin nga natin relasyon. Sabihin natin pinagpapalit ang relasyon. No? Kasi nandun yung salitang pagmamahal love Kapag ka-love mo na yung pera, willing ka nang isakripisyo yung mga pagmamahal mo o relasyon mo sa kapwa. No? At hindi lang ho relasyon sa kapwa, minsan kahit relasyon sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, na pagpapalit mo na. Yan ho yung palatandaan na unti-unti nang minamahal ng isang tao ang pera. No? Kaya ho may mga taong, di ba, sige, okay lang, magkagalit-galit na tayo, mag-away-away tayo, maghiwalay tayo. Basta ito yung mahalaga sa akin. Mahal niya na yung pera. Yun ho yung tinutukoy ho dito. Kaya ho, anong sabi ho ng Bible? No? Yan yung ugat ng lahat ng kasamaan, yung pagmamahal sa pera. Bakit? Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong, ulit mahina ayaw niyo ako samahan may mga taong, yan, very clear. Hindi na ho akin galing yan May mga taong nagbabackslide, nanlalamig kay Lord. Lalay sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. No? Yan po yung tinuturo ho ng Bible. No? So next point na paalala natin. Mga babala na dapat nating bantayan at iwasan. Una yung kamalian ni Balaam. At ano ho yun? No? Yung pinagpapalit yung kanya pong panawagan, yung kanyang pananampalataya, kanyang relasyon kay Lord sa kayamanan. No, kaya sabihin sa katabi mo, huwag mong ipagpapalit si Lord, Naintindihan mo ba? No, pangalawa na paalala po dito. No, ano ho yung babala kay Balaam? Ano yung warning na dapat nating bantayan? Una, kamalian ni Balaam. Pangalawa, kabaliwan ni Balaam. Sabihin nga natin, kabaliwan. Yung mga katabi mo. Ayan. Ano ba naman yan, Pastor? Grabe naman yung mga points mo. Sakit naman, Kabaliwan, Mga kapatid, baka magulat kayo, hindi ako nagsabi niyan. Ang Bible ho ang nagsabi niyan. Naintindihan, napapakita ko sa inyo. The book of 2 Peter. No? So, ang translation nun ng Bible, kinopya ko lang yan. No? Una, kamalian ni Balaam. Nandun mismo, di ba, sa Jude 11. Pangalawa ho, yung kabaliwan ni Balaam. Let's read together verse 14 and 15. Okay ho? Ready ho? 1, 2, 3, go. Wala silang hinahanap kundi ang pagkakataong makiapid. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Tinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga sakim at sila'y isinumpa. Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpapahalaga sa salapi, kapalit ng paggawa niya ng masama. Next verse. Ayan. Yan. So, sabi ho, sorry lang. 2 Peter 2, anong version ba ng Bible yan? Saglit po. 2 Peter chapter verse 14 and 15. Verse 16 po ata. Hindi ko ata nasama yung verse 16. Tama, verse 16, sorry. Hindi ko naisama yung verse 16. Nandyan ba? Pakibasa nga yan. Okay, samahan niyo pa ako ng pagpatuloy ng pagbabasa. Hindi ko na isulat. Verse 16, 1, 2, 3, go. Dahil sa kanyang kasalanan, siya'y sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao
upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. Ayan. Naintindihan mo ba? So, hindi ako nagsabi. Ha? So, ano yung mga dapat nating bantayan, babala? Yung kamalian niya. Ano yung kamalian? Yung pinagpalit yung kanyang panawagan, yung kanyang relasyon sa Lord at pananampalataya sa kayamanan o sa pera. No? At sabi dito, isa pang bantayan natin sa espiritu ni Balaan, yung kabaliwan ni Balaam. At ano ba yung kabaliwan niya? Let's go back sa book of Numbers chapter 22. So, di ba na yung verses 21 to 35, patuloy ho natin po yung pagbabasa. So, sabi ho dyan, so sabi na nung Lord sa kanya, sige, sumama ka na nga kasi hindi ka rin naman papapigil eh. Tama ho ba? Pero sumama ka physical, pero yung kalooban mo at kaisipan mo, dapat ako yung sundin mo. Naintindihan mo ba? Kaya sabi po, kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak. Kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Ayan na. No? So nagalit si Lord. No? Kasi talagang hindi ho mapigilan eh. Kaya ho, ito ulitin ko, ito ho yung permissive will versus the perfect will of God. Ang perfect will ni God, wag siyang sumama. Kaya lang talagang hindi siya papapigil rin naman. No? Kahit yung isipan niya, di ba parang minsan tayo nandito, di ba? Nandito ka, pero yung utak mo, tumatakbo. Di ba? Kung saan-saan naroon, naku, naiwan ko ata yung yung plantsahan na nakasaksak. O hindi ko ata nailak yung pintuan. O yung tubig, baka umaapaw. Naintindihan mo ba? No, nandito tayo, pero yung utak natin, tumatakbo. Tama ho ba? So ito ho yun, mga kapatid, no? Sabi, hindi ka na rin naman mapigilan eh. Sige, go, sumama ka physical, pero yung kalooban mo at kaisipan mo, kailangan sakupin ko yan. Naintindihan mo ba? Kaya sabi ho dito, sabi verse 22, kasamang dalawa niyang utusan, nagalit ang Diyos dahil sa pangyari ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Next verse. Nakatayo sa daan ng anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. No? So ito ho yung problema. Naglalakad na si Balaam sa kayhunong asno niya, tapos may dalawa siyang tauhan. Ang sabi, hinadlangan ng anghel ni Yahweh yung daraanan. Humarang yung angel of God. At yung angel of God may hawak pang tabak. So ang problema, si Propeta Balaam na nakakakita, supposed to be, na mga pangitain, during this time, hindi niya makita yung anghel ng Diyos. At yung alaga niyang asno, yun mismo ang nakakita. Naintindihan mo ba? No, yung naturingang hayop, yun yung nakakakita sa mga spiritual na bagay. Pero si Propeta Balaam, na supposed to be dapat nakikita niya, hindi niya makita. Bakit? Kasi bulag na siya ng kayamanan eh. Yung kayamanan na nasa isipan niya. Papatunayan ko yung hanggang matapos. Very clear ho yan sa Bible. Talagang hindi na naaalis yung ginto at pilak sa kanyang utak. Naintindihan mo ba? Bagamat sumusunod siya sa Lord, pero yung puso niya, lamang puro ginto at pilak, puro kayamanan na. Kaya sabi mo dito, verse 24, ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa saan ba? So, yung humarang yung anghel, then lumihis po ng daan yung asno. Kaya sabi ho doon, kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na binabalik sa daan. So, gigil na siya, pinapalo niya na yung alaga niyang asno. Kasi lumilihis. Bakit? Kasi nandun yung angel of God, may hawak ng espada, na hindi niya nakikita, pero yung alaga niyang hayop, nakikita. So, pilit niyang pinapalo at binababalik niya. Naintindihan mo ba? At ang sabi, verse 24, ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. So maliit na, lumiliit na yung kalsada. So no choice na, wala na pupuntahan pa yung asno. Naintindihan no? So ano nangyari? Next verse. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Ayan na. Hindi lang lumis. Dahil sobrang kitid na naipit na yung paa niya. At lalo siyang nagalit. Nainis si Balaam. Naintindihan mo ba? Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ng asno. Verse 27, nang makita na naman siya ng asno, anong nangyari? Nahiga na lamang ito. Suko na yung asno, kaya wala na siyang magawa. At anong sabi? Lalong nagalit. Kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Nakawawang asno, bugbog sarado. Bugbog sarado itong halaga na to. The next verse, sabi verse 28,
No? Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Ayan, ito na yung lalo na nakakamangha. Alam nyo, di ba mabuti sana kung yung mga Disney animation lang di ba? Sino yung kasama ni sila Tiger at saka sila? Si Eeyore, ayan. Si Eeyore, yung nagsasalitang donkey, di ba? No? So mabuti sana kung ganun lang. Pero alam nyo, dalawang beses lang, listen carefully, dalawang beses lang po sa Biblia na ang hayop nakapagsalita. Na nasulat ho sa Bible. No? Unang-una ho si Satan nung pinoses niya yung snake. Tama ho ba? Sa Garden of Eden, pinoses niya yung snake, nakapagsalita yung ahas. And this is the second time. No? At ang Diyos naman ang nagpahintulot na magsalita yung asno. No, sa Old Testament, yung book of, sa Revelation, yung beast o yung dragon, malamang kasi figure of speech lang ho yun. Hindi ko alam, kasi mangyayari pa lang naman, hindi natin alam kung literal ba na dragon yan, may dragon ba, o may halimaw ba na nagsasalita at nagyayabang, sabi. So, pero hindi pa nangyari. Pero yung nangyari na nasulat sa Bible, twice lang, ito lang, si Satan, tsaka itong donkey na to. Naintindihan mo ba? So, ang sabi mo dito, no nagsalita, ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Tinanong nito kay Balaam, ano bang kasalanan ko sa'yo? Ayan na, no? Mga kapatid, nagsalita yung asno, hindi pa siya nagulat, no? Imagine mo, kapag kayong pusa, biglang sabihin sa'yo umaga, pagising mo, good morning. Ano kaya? Di ba? O kaya yung manok, di ba? Imbis na tiktilaok, uy, pahinging kape. Di ba? Tama mo ba? Malamang nagtatakbo ka at naghilamos ka. Ano ba, nahihibang ba ako? Nananaginip ba ako? Naintindihan mo ba? Pero dito si Balaam hindi. Dead ma siya. Tama mo ba? Nakipag-uusap pa siya sa alaga niyang asno. Naintindihan, no? So sabing ganun, no, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo? No, kaya verse 29, sinabi ni Balaam sa asno, pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Di ba? Totoo naman talagang naging hangal siya dito. No, ayaw niya pang tanggapin na siyang hangal talaga. No? No, imaginein mo, nagsalita na yung asno, hindi pa natauhan. No? Naintindihan niyo ba? No? Sasabihin niya, ginagawa mo kung hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. So talagang galit to si Balaam. Inis na inis talaga siya. No? Pero next verse, sabi ho verse 30, sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako yung asno at simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ayan na, naghimutok na, naguhugot na yung asno. Di ba sabi niya, di ba kahit saan ka magpunta, sumasakay ka sa akin, ako ang kasama mo? Di ba alaga mo ko ikaw ang amo ko Tama mo ba? Aba, may hugot na yung asno dahil bugbog sarado na siya, tayo pa siyang tantanan, no? At verse 31, sa sandaling ito ay pinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. And that's the only time. Doon niya na-realize, aba, si Lord na pala to. Si Lord na pala to. Hindi pala ordinary yung asno na nagsasalita lang ito. Naintindihan ho ba? Alam niyo, ano ho yung bagay na makikita ho natin dito ang kabaliwan po ni Balaam po dito? Now, very clear, sabi ni Peter, kinakailangan pa ng asno na ituwid siya, pagsabihan siya ng asno para lang siya matauhan sa kanyang kabaliwan. Huwag mong hintayin, kapatid, nagagamit pa ng pusa, ng hayop ang Lord para lang kunin yung atensyon mo. Naintindihan mo ba? Kapatid, minsan tingnan mo na, Lord, bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit para bang lahat ay kumokontra? Kapatid, baka hindi tsamba yan. Baka si Lord ang naglalagay niyan sa'yo. Para lang magising po tayo sa ating mga kabaliwan. Naintindihan mo ba? Alam niyo, minsan talagang kailangan tayong padaanin ng Lord sa maraming pagsubok at problema. Para, tama nga yung sabi ng isang pastor, para ma-broken tayo. No? Kaya tama rin yung isa sa awit, di ba? A broken spirit you will not despise, O God. No, yung basag na puso ay hindi yan kahumumuhian ng Diyos. Yan yung nalulugod ng Lord, yung may brokenness yung heart. Alam niyo, tama yung sabi niya, bakit to? Kasi makinig ko mabuti. Listen carefully po. Pinahihintulot ng Lord na ma-broken yung heart po natin.
Yung literal na broken-hearted kung minsan, yes. Broken-hearted tayo sa problema, broken-hearted tayo sa relasyon, sa pag-aaral, sa trabaho, everything. Sa finances, lahat. Sa karamdaman, lahat. Ginagamit niya yan para ma-broken yung heart natin. Bakit? Kasi the only time na handa tayong makinig kapag broken yung heart natin. Pero hanggat hindi broken yung heart mo, wala. Ay, hindi ka makikinig ng payo. Tama ho ba? Lalong-lalo nang hindi ka makikinig sa Diyos kapag kakaya mo pang lumaban mag-isa. Susundan ho ba? Nasusundan ho? Kaya alam nyo, sabi ko nga, may memory verse na sulat nyo ho sa, kailangan ho natin lahat ho sa bahay. No? In the book of Proverbs chapter 19 verse 3. Proverbs 19:3. Sulat nyo ho ito, print nyo. Magsabi lang ho kayo, magpapaprint ako ng marami nito. Wala akong biro. Bibigyan ko kayo ng maraming kopya. Kung pwede lang may pera ako, may budget ako, papatarpolin ko pa to. No? So, i-memory verse natin po ito. Sabi ho dyan, Kawikaan 19:3. Napakagandang talata ho nito. Basahin ho natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Pinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili. Pagkatapos, si Yahweh ang kanyang sinisisi. Sounds familiar ba? Tama mo ba? No, may ganyan mo pagkakataon tayo, di ba, na lumalabas yung kamangmangan natin. Bakit to? Gawa tayo ng maraming desisyon. Ni hindi tayo sumasangguni kay Lord. Lord, gusto mo ba to? Ito ba talaga yung perfect will mo? Tama ho ba? Pagka nagka-problema, nagagalit tayo kay Lord. At anong sabi ng Bible? Sinisisi natin ng Diyos sa mga kahangalan natin, mga kabaliwan natin. Kamangmangan natin. Alam mo naman, kapatid, hindi ka sinamahan ng Diyos dyan. Kasi hindi yan yung kalooban ni Lord sa'yo. Kaya huwag mong sisisihin si Lord. Kaya kailangan nating maging maingat, Lord, gusto mo ba to? No, yung kabaliwan ni Balaam, no? Simula pa lang sabi na ni Lord, wag. Pero nai-imagine na yung dami ng pera. No? Nasabi ni Pedro, kailangan niya pa ng asno na magsalita para lang itama siya sa kanyang kabaliwan. Another thing, sabi ho in the book of James, napakahalaga rin natin maintindihan ito. Aklat ni Santiago, chapter 1, verse 12 to 15. Let's read together po itong passages na ito. 1, 2, 3, go. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa husong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Kapatid, gusto kong makinig kong mabuti. Very crucial ito. May tatlong bagay na gusto kong ipaalala. Tatlong bagay na mahalaga pong maintindihan natin bilang Kristiyano. Una ho yung salitang tukso. O sa English yung temptation, nababanggit ho dyan, temptation. Very clear. Ang sabi ng Bible, sabi ho, anong sabi ni James? Huwag niyong sasabihin na tinutokso tayo ng Diyos. Tama ho ba? Bakit? Kasi ang tukso, ang temptation, makinig. Sabi niyo sa katabi mo, gisingin mo, makinig ka. Kailangan natin to. No? Naintindihan mo. Ang tukso ho, hindi ho yan galing sa Diyos. No, sabihin niya na, huwag mo kong sasabihin, ay tinutokso ako ni Lord. Wag. Very clear na. Sabi niya ng Bible, wag. Huwag mo sasabihin, ako tinutokso ako ni Lord. Hindi. Na ang Lord nagpapadala ng temptation. Walang temptation na galing kay Lord. Lahat ng temptation galing kay Satan yan, sa demonyo yan. Bakit to? Ano ho ang purpose ng temptation? Para sirain ang buhay natin, para wasakin tayo, para patayin tayo, para manira, pumatay. Yan yung sabi ng Bible. That's the purpose of temptation. Naintindihan mo ba? Ulitin ko ha, huwag lalabas sa bibig mo, ay, tinutokso ko ni Lord. Hindi. Ang tukso, galing kanino? Kay Satanas. Hindi pwedeng manggaling kay Lord ang tukso. Kasi bakit? Para saan ang tukso? Para sirain tayo, para ibagsak tayo, para patayin tayo. Yun yung purpose ng tukso, ng temptation. Naintindihan mo ba?
Pangalawang salita na nababanggit sa mga talatang binasa natin, yung salitang pagsubok. Sabihin nga natin, pagsubok. Yan. Alam niyo, yung pagsubok, sometimes galing yan kay Lord. Yung mga problema, galing yan kay Lord kuminsan. At bakit? Very clear, one of the purposes or intentions ng pagsubok, sa totoo lang, para palakasin tayo. Para tumibay lalo yung faith natin kay Lord. Kaya di ba, after mong dumaan sa pagsubok, makikita mo, para bang, wow, praise God. Makakapagpuri ka sa Diyos. Bakit? Kasi kung sumunod ka sa kalooban ng Diyos, habang dumaraan ka sa pagsubok, lalo kang nauhubog, lalong tumatatag yung faith mo. Tumitibay ka lalo kay Lord. Naintindihan mo ba? So ulitin ko ang temptation galing kay Satan yan, para sirain tayo. Pero ang pagsubok, sometimes, galing yan kay Lord, para tumibay tayo lalo. Another word na kailangan nating pansinin, yung difference ng tukso, ng pagsubok, at pagtutuwid. Ayan. Sabihin nga natin, pagtutuwid. No? So, si Ed Lapis, madalas niyang nababanggit yung salitang chastisement. No? O yung correction, ibig sabihin lang nun, correction. No, hindi lahat ng problema, sa totoo lang ay para tayo ay padaanin sa pagsubok. Kasi baka, may pagkakataon, yung problemang dumaraan po sa atin, pagtutuwid ng Diyos. Tama ho ba? Baka tinutuwid tayo ni Lord. Baka tinatama tayo ng Diyos. Huwag mo agad sasabihin, sinusubok ako ni Lord. Naintindihan mo ba? Una nakukuha ba yung difference? Una, kapag may kaganapan sa buhay mo, tingnan mo, tukso ba to? Galing ba kay Lord to? Galing ba sa demonyo to? Kung tukso yan, huwag mo sabihin galing kay Lord yan. No, kapag may problema, tingnan mo, ano ba to? Ano yung pangalawang pagnunuri? No, tingnan mo, pagsubok ba to o pagtutuwid? Kasi baka kala mo pagsubok. Pero baka hindi mo alam, tinutuwid ka pala ng Diyos. Kasi may mga maling hakbangin ka, may mga mali kang desisyon na ginagawa. Naintindihan mo ba? Parang katulad kay Balaam. Hindi niya pa rin maintindihan na tinutuwid na siya ng Diyos. Naintindihan mo ba? At anong sabi ng Bible doon? Mga hindi nakakaintindi? Isang malaking kahibangan o kabaliwan. Naintindihan mo ba? Matuto tayo hindi lang sa kamalian ni Balaam. Matuto rin tayo sa kabaliwan ni Balaam. Nandiyan na, very clear na, very evident na. Pati asno, nakita na galing kay Lord. Pero siya hindi niya pa rin makita. Naintindihan mo ba? Nandiyan ho ba kayo? Nandiyan pa ho ba? So, next, last na point ho natin. Babala kay Balaam, babala sa spirito ni Balaam. O nakamalian ni Balaam, kabaliwan ni Balaam, then pangatlo last ay yung katuruan ni Balaam. Sabihin nga natin, katuruan. Yan. No, alam nyo, so kapag kabinasan natin, so medyo Bible reading tayo, Numbers chapter 22, di ba? Tas 23, tas 24, 23, 24, ito na ho yung, ano ka ba naman? Bakit mo binibless sila? Sabi ko, sumpain mo. Pero nung sabi ho ni Balaam, hindi ko kayang suwayin ng Diyos. Hindi ko kayang sumpain ang mga taong pinagpapala ng Diyos. Wala ho siya nagawa. 4 times nag-attempt siya. Pero 4 times lumalabas sa labi niya, puro blessing. Okay na sana kung natapos na doon Naintindihan ho ba? Pero kapag binasa niyo yung Bible niyo, pag-uwi niyo ng bahay, Numbers chapter 25, eto ho pumasok yung problema. Bakit to? Kasi yung mga Israelita, nga pala, umuwi na lang sila Balak, umuwi si Balaam, at wala ho sila nagawa. So okay na sana kung doon na natapos yung story. Pero in Numbers chapter 25, makikita ho natin yung isang nakakalungkot na pangyari sa mga Israelites. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, yung mga Israelita, sabi nakipagtalik sila sa mga Moabita. Yung mga kalalakihan ng mga Israelita, nakipagtalik. Nagkaroon ng sexual union sa mga Moabites. And after po nilang makapagtalik ng sexual sa mga Moabita, ang sabi ng Bible, etong mga babae na to, sila yung
naghikayat sa mga Israelita para sumamba sa Diyos-Diyosan kay Baal. At dahil ho sa kanilang pagsamba, meron pa nga isa hong Israelita, nag-uwi pa ng babae doon sa bahay niya. Di ba sa tent? Sabi ho doon. Di ba? Kaya mayroong isang naghalit doon talagang, kasi ano nangyari? Dahil sa kasalanan nila, sinumpa ng Diyos, ang daming namatay nung time na yon. Kaya mayroong isang Israelita, sabi ng Bible, tinuhog niya ho sa galit niya. Kasi sinusumpa, ang daming nadamay. Dami hong namatay dahil ho sa galit ng Lord. Nung nakipagtalik yung mga Israelita sa mga Moabita. Naintindihan ho ba? At alam niyo ho, mga kapatid, alam niyo ho, kanino hong galing po yung instruction na yon? Sabi ho ng Bible in the book of Numbers, kapatid, next verse. In the book of Numbers, chapter 31, verse 16. Very clear ho. No, basahin ho natin ng malakas. Sabi ho, yan, sa English, malakas. 1, 2, 3, go. Behold, this on Balaam's advice caused the people of Israel to act treacherously against the Lord in the incident of Peor. And so the plague came among the congregation of the Lord. Ayan. Yun ba? Verse 16. Ayan, ibang salin. Ayan, no? Sa ESV kasi, no? So, sabi mo sa English, yung Balaam's advice. No? Yung payo, yung katuruan ni Balaam. No? Siya ho, no? So, para mga nangyari, hindi niya masumpa yung mga Israelita. Alam niyo, umisip siya ng paraan para matatalo yung mga Israelita. No? Kung hindi niyo sila kaya alunin sa labanan, magpadala kayo ng mga babaeng pain. No? Naintindihan niyo ba? No, tuksohin niyo sila. No? Ipadala niyo yung pinakamagaganda, pinaka-sexy, pinakamababangong babae at mauhumaling yung mga lalaking Israelita na yan. At hindi ho siya nagkamali. No? At kanino ho nang galing po yung payo na yon? Kay Balaam. No, galing kay Balaam. Espiritu ni Balaam ho yan. Naintindihan mo ba? Hello. Ay sabihin mo sa katabi mo, kaya kapatid, mag-ingat-ingat ka. No, baka may espiritu ni Balaam na umaaligid. Naintindihan mo ba? No? Bakit? Ang intention para pabagsakin sila eh. No? Hindi nila kailangang labanan ng physical yung mga tao. Tinukso lang nila sa babae. Ayun o. Ang Diyos mismo nagparusa sa mga Israelita. Naintindihan mo ba? At alam nyo, sabi ko nga, eto pa, kahit hindi lang sa Old Testament yan, kahit in the New Testament, si Jesus mismo nagbigay ng warning. Sabi niya, be careful in the spirit of Balaam. No, sabi ho ng Revelation chapter 2, verse 14. No, isa ho sa sulat po ng Panginoong Jesus sa 7 iglesia at specifically sa church in Pergamum. Revelation chapter 2, verse 14. Basahin nun natin na malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Yan. Alam niyo mga kapatid, yung espiritu ni Balaam, kahit patay na siya pisikal, gumagana pa rin hanggang ngayon. Even up to this time, hanggang bago dumating si Lord. And let's be very careful. No? Sa mga kamalian niya, sa kahibangan ni Balaam, at most especially sa katuruan ni Balaam. No? Alam niyo, mga kapatid, another thing na gusto kong i-remind. Alam niyo, makinig ko mabuti. Sa ngayon na sobrang dami hong napapanood sa social media, mag-ingat ho tayo. Mag-ingat ho tayo. Kasi baka hindi mo alam yung napapanood mo, mali ng katuruan. Baka mamaya katuruan pa ni Balaam yan. Wag ho kayong, masyado kayong mapapanatagan na lahat na lang ng panonoorin niyo, basta sinabing pastor, pastor na. Kung eto nga, si Balaam propeta, pero bulaang propeta pala. Pero bayarang propeta pala. Naintindihan mo ba? Wag ho kayong basta-basta. Ako na ho yung nagpapaalala ho sa inyo, mga kapatid.
Hindi porket magaling lang magsalita, hindi porket parang may himala na napapanood nyo, makikinig na kayo, susunod na kayo. Naintindihan mo ba? Kasi hindi lahat ng gifted, anointed. Hindi lahat ng gifted galing kay Lord. Hello? Susunod mo ba? Makinig ko, hindi lahat ng pagpapagaling galing sa Diyos. No? Kaya sabi in Matthew chapter 7, di ba? Sabi ni Jesus, sa huling panahon, sasabihin ng Lord sa mga tao, lumayo kayo, hindi kayo kilala. No, sasabihin ng mga taong ito na pinapalayo ni Lord, Lord, ba't mo kami papalayuin? Di ba nangaral kami? Di ba nagpagaling kami? Nagpalayas kami ng demonyo? Pero nang sabi ng Lord sa kanila, hindi kayo kilala. Kayong mapagawa ng masama. Naintindihan mo ba? So hindi lahat ng nagtuturo, hindi lahat ng nagpapagaling, hindi lahat ng nagpapalayas ng demonyo, kilalin ni Lord. Very clear ho yan. Bakit? Kasi kayang gayahin ng demonyo ho yan. Yung parang gifted ni Lord, kaya niya rin gawin. Bakit? Si Satan may kapangyarihan rin siya. Naintindihan mo ba? Isa sa patunay sa aklat ni Job, di ba? Nagpadala siya ng ipo-ipo, nagpadala siya ng kidlat. Tama ho ba? Nasusundan ho? Noon, ginamit niya yung mga kalaban para patayin yung mga anak niya ni Job. Kaya niyang gawin lahat yan. Lahat yan galing kay Satanas yan. Kaya kaya niya maghimala. Makapangyarihan si Satanas. Kaya mag-ingat ho tayo. Lalo na ho sa panahong ito. No, hindi ko kayo pinagbabawalan, pero pinapaalalahanan ko kayo mag-ingat kayo. Bakit? Kasi kapag mali ang katuruan na napasok sa isipan mo, magiging mali ang pamumuhay mo. Ulitin ko. Kapag mali ang katuruan na ituro sa iyo, magiging mali ang pamumuhay mo. Magre-reflect. For example, kapag ang naituro sa iyo, hindi okay lang kahit wag ka naman mag-pray. Tama ba? So magiging pamumuhay mo, talagang pagising mo sa umaga, trabaho ka agad, hindi ka magdadasal. Kasi baka yun yung naitanim sa iyo. Hindi, okay lang yan, kaya mo naman yan, alam naman ni Lord. Tama ba? Ano yung doctrine sa iyo, mapapamuhay mo. Pero kapag ang naituturo sa iyo, anak, hindi, kailangan mo magdasal kasi utos yan ng Lord. Kailangan mo ang tulong ng Diyos, hindi mo kaya mag-isa. Magpe-pray ka. Uunahin mo si Lord. Attend ka ng church. Maglilingkod ka sa Kanya. Makikinig ka sa payo. Hindi ka magmamalaki. Kasi kung tama yung nakaturuan na naitanim sa isipan mo. Naintindihan mo ba? Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka, kapatid. No? Mag-ingat ho tayo sa katuruan ni Balaam. No? Naintindihan mo? Pwede bang lahat tayo tumayo po ngayon at tayo ay mananalangin? Imbitahan ko uli yung worship team na tulungan mo tayo sa panambahan bago tayo mag-pray. Alam niyo ho, mga kapatid, no, na hindi ho may tatanggi talagang pahirap ho ng pahirap ang buhay ng mga mananampalataya ho ngayon. Sa totoo lang, hindi lang naman ho mananampalataya. Tama ho ba? Nag-agree ho ba kayo? Hindi lang naman tayo hirapan. Sa totoo lang nga, yung ibang lugar nga, lalo na yung Christianity, lalo ho silang antindi ho ng persecution eh. Napakapalad pa natin ngayon, di ba? Nakaka-attend pa tayo ng church. Tama ho ba? Wala pang sumasaway sa atin, wala pang pumipigil sa atin, hindi pa tayo hinuhuli, hindi pa tayo binubugbog. Pero sa totoo lang, talagang pahirap po ng pahirap yung ating relasyon sa Lord ngayon. At i-expect ho natin hanggang bago ho dumating yung Lord, talagang medyo mahirap po. Pero wag ho kayong mag-alala. Wag ho rin naman ho kayo masyadong matakot. Bakit? Kasi sabi ng Lord, hindi niya tayo iiwan. No, kung magpapasakop lang ho tayo sa Kanya. Kung magpapasakop lang tayo ng lubos sa Kanya. Susunod tayo sa Kanya. Kasi hindi naman ho magpaplano ng Diyos ikakasira at ikakasama ho natin, kakapahamak natin. Lahat ng kalooban ni Lord, lalo na yung perfect will niya, para i-bless tayo. Naintindihan mo ba? Sa totoo lang, marami hong mga problema sa atin. I-check ho natin, baka hindi ordinaryong problema, baka pagtutuwid ni Lord sa atin. Na lalo na, kapatid, lalo na kapag may bagay na tinuturo si Lord sa atin, hindi natin matutunan. Kaya kung minsan paulit-ulit ho siya. Tama ho ba? Paulit-ulit ho siya. No, halimbawa sa mga estudyante, di ba? Ano ba to? Parang bagsak ako, ang bababa ng grades ko. Baka may
may tinuturo si Lord. Baka kailangan mo magbawas-bawas ng paglalaro. Tama mo ba? Nasusundan no? Baka may kailangan na Baka may tinuturo si Lord na hindi natin maintindihan Tama ho ba? So, baka yung kalusugan natin kung minsan, di ba, bigla tayo nagkakasakit kung minsan, check rin naman ho natin, baka yung disiplina ho natin sa pagtulog, tama ho ba? Disiplina natin sa pagkain, disiplina natin sa pag-ehersisyo, baka nagpapabaya rin naman tayo. Tama ho? Kaya sabihin Bible, tama No? Wag mong sisisihin si Lord palagi. Kasi baka mga desisyon mo yon. No? Inaani lang ho natin sometimes. Pero ang kabutihan rin naman ho sa Diyos, hindi niya naman tayo pababayaan. Kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Even katulad rin sa mga Israelites. Sa totoo lang, ako nga sobra ko na-encourage dito sa story nito. Bakit? Kasi ang mga Israelites, hindi naman sila perfect Ang titigas na ng ulo nila, di ba? Gusto na nga silang pulbusin ni Lord No? At hindi nila alam, may spiritual battle na nangyayari. Pero ang Lord pa rin, sabi niya, hindi niyo pwedeng sumpain to. Hindi niyo pwedeng galawin to mga anak kong to. Pinagpapala ko sila. Naintindihan mo ba? Nasusundan mo ba? Na hindi mo alam, may mga banta pala ang demonyo para wasakin ang buhay mo, pamilya mo. Pero nandun yung Lord na sabi na Lord, hindi pwede, anak ko to. May covering ako dito. No, kaya nga hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Biyaya ng Lord yan. Tama mo ba? Naintindihan ng biyaya ng Lord. Nandito ka, biyaya ng Lord. May trabaho ka, biyaya ng Lord. Nandiyan kayong mag-asawa, biyaya ng Lord. Nandiyan ang anak nyo. Biyaya ng Lord lahat yan. Dahil kung hindi sa biyaya ng Diyos, malamang ang daming napahamak po sa atin. Naintindihan na ba? Pwede bang pasalamatan natin, Lord? Palakpakan po natin po siya. Hallelujah, God. Jesus, salamat po. Lord, we worship you. We honor you. Father, we give you praise, Lord. Napakabait niyo sa amin. Napakabuti niyo sa amin.